On this episode, we are talking about age gap, Does age really matter? generational differences in relationship, friends, and family. So, Rico and I are over. Eme! Get ready For a gay time. with Bex and Smell. And Jonah, Welcome to the the Baxters Baxters Podcast. Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up sesh na. Join na lang Chumika Labo. At magbeklaan detechwara sa Baxter. Baxters, the Mel, Baxters. and Jonah Show. May delay ba? Hindi, inaano-ano ko lang. Parang meron tayong konting delay. Pati yung episode na to, nagkagap na din Oo, talaga. taro. Siguro, Hello. Welcome to episode 40. na ang Ayan. usapan ay age gap, pati kami may gap na ngayon dahil Correct. nagka-experience True. sa life. We are divided by gay borders. Gay borders. Ito mga paano pag gani. Oo, di ba? I love it. I love this gay borders. It makes me feel empowered to be gay. Charing, ano Wow, daw? ano daw. May effect yung mga pa-filter. Happy New Year mga Correct. Bex. Happy New Year, mga Bex. Alam kong na-miss nyo kaming makitang magkasama ng Oo. Kaya ng lang, pagparapang nominasyon. due to kabisihan in life and realities. Ano daw? Mga Ayan. crazy squads and passion. Charing, ano Pero daw? for the muna tayo, for the remote recording. Ganyan. Yes. Ayan, maraming salamat sa mga supporters natin from the previous episode. True. Sumabog kayo dyan. At syempre, doon sa mga nakarelate, sa mga dyan, mga aktiba nating kabataan na lumalaban sa Correct. alam niyo na yarn. Yung sa Dear Mhm. Bex episode. So, thank you sa panonood. Ingat-ingat lang tayo kasi tumataas ang kaso, mga beef. Taro ka dyan. Wow, ano na, serious. True, And totoo ka syempre, dyan, kaibigang Jonah. Charing. yes, and syempre, maraming salamat sa ating mga international viewers. Yan, lalong-lalo na sa UAE, kay M. Yan, na laging nakikinig, di ba? Hello, hello. Nagigigil ako. Buti nga hindi pa siya ulit napapalayas. Ayan. Tapos yun sa, parang, parang tas, gusto mo. oo, tsarek. Tapos dun sa friend ko and classmate na nasa Oman, kay Colleen Mardo, ayan, Bao family, hello. Ayan, kina Sheila, kina Jerome. Ayan, hello. Si Sheila na nasa US and si Pau, US din yan. Then si Jerome sa Canada. And then, kay Levi, ang ating constant listeners. Taro, hello sa And inyo syempre mga si, Bex. correct. And syempre si Ray Eugene sa Australia. And then, ang ating official commenter, lahat na lang ng post natin, nagko-comment siya. Sam, Taro, hello ba? I love it. For the aktibong Oo, kabataan, aktibong Baxter, oo. ganing. Hindi lang siya sa Facebook nagko-comment, guys, pati sa Spotify. Oo, Nakakagigil. which I love. Uy, comment din kayo sa Oo. Spotify. It helps us kasi parang pag mas madaming engagements dun sa episode, mas binuboost ng Spotify yung podcast. So, comment naman pag may game. Baka naman. Charing. Oo, comment-commenting kayo, 'di ba? Para I-rate happy tayong lahat. rate nyo na din kami ng 5 stars, ganyan. Tapos leave a comment, ganing, whatever. Oo, and syempre kung hindi kayo natutuwa sa Spotify, nasa YouTube naman kami. Pero, Ayan, isa sa mga platform na aming binubuos ay ang aming YouTube channel. And then, sa Apple Podcast, nandiyan din kami. Facebook, nag-upload pero, po kami. Ayan. mhm. And syempre may mga snippets kami at mga katatawanan na pinapagawa, na ginagawa behind the scenes. Naka-upload naman yun sa TikTok. Correct. At saka may mga pa-live pa minsan, ganyan, pag may time. Oo. Oo. Ngayon Yan. talaga parang anong oras na? Oo nga, Pero wala mo kaming oo, dalawa. inilalaban lang talaga namin tong episode na ito. Ayan. So, bago tayo, saan pa tayo mapunta? Ano na tayo agad? Tayo na baklita.
Baklita, ang mga balitang bakla. Bakla. Muntik ko pang hindi kayanin yung spill. Nabulol pa nga siya. Unang-una na dyan. Yung Mm. 'di ba lalapit na po ang eleksyon sa USA. Mhm. So, God bless America talaga. So, ang dalawa na kandidato sa pagka-presidente ay si Biden at saka si Trump. Trump. So, Mm. ngayon, si Biden, nagkaroon siya ng speech recently with the NATO ba yun or Oo, something. NATO. Basta di NATO ko, Assembly. yan. So, yung pagpapakilala niya sa Ukraine president, na ipakilala niya as President Putin. Oh my Pagkatapos, God. yung isa naman naging issue is, pinakilala niya si VP Kamala Harris as VP Trump. Kasi parang may tinanong yung press sa kanya related kay VP Harris. Tapos, Mhm. ang nasagot niya na start is, my Vice President Trump. Ganon. So parang, sis, kaya pa ba? Lutang. Oo, kaya Chinarge. pa ba? Ganon. Sana chinarge nyo muna bago nyo pinasalang. Charing. Manika pa. Kaya nga, Robot. correct. So, Ayan. yun, So, yun yung mga, ano talaga niya. mainit-init. Yun talaga yung concern ngayon ng mga tao ng Democrats with their candidate. Kasi nga, parang hindi na kinakaya ng brain cells at ng, body. Gani. Yung isa Correct. So, parang, naman, oo. So, parang, di ba dati, parang kahit paano leading si Sir Biden, si yeah. President. Ngayon, because of this, things that are happening na nagsa-surface sa kanyang life, talagang napapatunayan na kailangan niya ng, mag-restart, mag-reboot, Oo. Hindi mag-update ng software. Tsare. kailangan nila ng bagong candidate to represent the Democratic Party para matalo Oo. si Trump. Kasi parang if Kasi, ipo-push pa din nila si Biden, parang malabo na manalo ulit siya, I think. yeah, and due to this, kahit na meron ng ganitong instance na nangyari kay Biden, he released a statement na tuloy lang daw ang laban. So, ipupush niya talaga to. So, parang dahil sa mga nangyayari, parang feeling ko, baka manalo pa si Trump. Kasi Oh my syempre, God. ewan ko feeling ko pag wala na ibang tumakbo, baka si Trump pa talaga yung manalo. And speaking of Trump, dahil nga Mhm. sa ongoing election, while he's doing speech in one of his campaign Sa rally, Pennsylvania. nagkaroon po ng attempt of assassination sa kanya. Pero ang Mhm. natamaan lang sa kanya ay ang kanyang tenga. So, True. hindi na, parang, instead na umabot sa kanya yung sniper shot, dalawang tao po yung nagsakripisyo ng buhay kasi silang dalawa yung natamaan eh. Tapos si Sir Trump tenga yung natamaan. So mixed reaction po ang mga nangyari. May ibang mga nagsasabi na this might be staged. Aha. Meron din naman pong ibang nagsasabi na ito, parang baka daw si Biden, kampo ni Biden yung nag-threat, mga ganyan. Tsaka yung Meron din mga naman nagsasabi na sayang, hindi daw nategi, ganun. oo, meron din namang mga yung Trump supporters talaga na yung parang instead na bumaba agad sa stage, nakuha pang itaas yung kamay. So parang nakita nila yung tapang talaga ni Trump, which is, oh my God, I cannot talaga, I cannot really, parang hindi ko kayang sumuporta ng ganong klaseng tao. Parang si Charing. Char. So, ayun na Mhm. nga. Actually, nagbigay na po ng statement din si Biden sa nangyari na he's hoping and he's happy na okay naman daw si Trump, and he's condemning violence. Yan. And Aha. syempre, sinuportahan niya ng ating presidente. Alam ko, nagbigay din siya ng statement, si BBM, na they're condemning violence na. Mm. Ah, Kaya sabi. ang funny lang din doon sa situation kasi 'di ba yung mga Republicans parang sobrang pro guns sila. Gusto nila yung mga Yeah. baril-baril.
So, biglang nung Mm-mm. nagkaputukan, bakit biglang nagtakbuhan mga auntie? Akala ko ba carry lang ang baril? Parang, Di na nila kinaya kasi life is at stake. make up your mind. Bakit pag ibabay may hawak ng baril, life is not at stake? Yun lang. Charing. Pag Republican ka, you're safe. Tsareng, tenga lang ang abot. Tsareng. Ay, nako, nakakalit. Ayan, balik naman tayo dito sa Pilipinas. Ito naman sa ate among Alice Yes. Go. Dahil nag-resume na nga ang hearing ng kanyang kaso at she's been invited to go back to the hearings and last week hindi siya umattend. So, parang pinapa-aresto siya for not attending the hearing. Parang ganon. So, let's see kung ano mangyayari kay ate mong Alice. Pero sabi niya hindi siya umattend because of the trauma nung the past few hearings, ganyan. Pero kasi feeling ko, early on kasi no mga first few hearings, wala pa talagang alam yung mga tao about the situation. Kaya ang tapang pa niyang humarap. Ngayon na parang ang dami na nang na-reveal about her. Parang scared na siyang bumalik kasi nga alam na ng mga tao yung totoo. Ganing. May chance kaya na makaalagwa si ate ng bansa. Tsareng. Yun nga, yun yung kailangan bantayan. Kasi Pero alam baka ko, mamaya, lumipad ng China si ako lang. suspended na siya, di ba, as mayor. Hindi na siya mayor. I mean, mayor pa din siya, Ay, pero hindi hindi na na ba? siya. Suspended na siya as a mayor. And I think Oh, hindi na yata siya pwede pang tumakbo for a second term. Dahil, grabe naman ang kapal naman ng fest kapag naran pa ulit. oo. Pero confident kasi si Akala as a farmer, yes. Tsareng. Shoots. Ayan. Go, next. Ano pa bang next natin? Ayan, di ba nga, may upcoming Olympics sa True. Paris. And I Mhm. think it's already ongoing na ba? Or has it started? It's opening on July 26, Friday. Ayan, And so then, malapit-lapit na po. it will Meron ba end tayong mga representative? It will end August 11, ganyan. Meron tayong mga representatives sa athletics, boxing, fencing, golf, gymnastics, judo, rowing, swimming, and weightlifting. So, meron tayong total of 22 delegates sa upcoming Paris Olympics. Ganyan. And ang issue dito, isa sa mga main issues ng Olympics is yung sa Seine River. Yung Kasi may events, I think triathlon yung kailangan gawin siya sa natural body of water, hindi siya pwede gawin sa pool. So parang Mm-mm. yung Paris is parang organizing body. Parang ang ano nila doon gaganapin sa Seine River. Ang concern ng mga tao is sobrang dirty nung Seine para doon para doon mag-hold ng Olympic event. Ganyan. So meron pa silang parang poop day. Hindi ko alam kung sumunod yung mga tao, pero parang online movement lang siya na on this day sabay-sabay tayo or Ernalyn dun sa Seine River para hindi talaga dun ganapin. Hindi ko alam kung may mga nag-follow through dun sa ganap na yan. Ganyan. Pero parang 3 days ago may nabasa ako na may mga E. coli bacteria pa din na nahanap dun sa samples from the Seine River. So parang hindi nga talaga siya hindi talaga safe. Pero naman, yung parang pinaka-head naman ng organizing, parang pinaka-minister nung Paris Olympics, nag-swimming siya dun sa Seine River naman para patunayan na safe siya. So, abangan na lang natin sa July 26 kung matutuloy ba ang pa-triathlon sa Seine River. At saka abangan natin ang resulta ng trial niya. Kung okay ba siya ang health niya after niyang magpa-try na Oo, mag-swim doon. correct. Dahil nga may mga Kasi diyan bacteria. magkakaalaman eh. Mm-mm. Sure. And syempre, another mini baklita na maya-add ko lang, no? Naaalala niyo ba ang issue ni Alec Baldwin na during the set ng shoot Mhm. nila, parang practice lang talaga to ha, as in rehearsal lang talaga to ng eksena. Mhm. So hindi po sinasadyang pangyayari. Nabaril niya po ang isa sa mga parang staff ba niya or cameraman during that time. Hindi ko lang sure, pero meron po siyang Producer nabaril na isa sa yata. mga na staff Oo. doon sa isa sa mga staff may nabaril po. And unfortunately, ah Namatay. namatay. Mhm. Oo.
So, dahil doon, naging ongoing po yung kaso and recently lang po, na-dismiss na po ang kaso ni Mhm. Alec Baldwin. So, siya po ay Nino? final, Alec Baldwin. Pagkakarinig ko, Alec Bovic. Gusto ko Ayan ang na, iba yung nota. nasa isip. Ang nota-nota Iba mo. nasa isip mo, Bek. Nasa Batang Quiapo siya. Charing, nasa Batang Quiapo nga ba siya? Ewan ko. Hindi ko alam. Kilala ko Basta, lang na si Rigor. Gunis ka na Rigor. ayan. So, ayan. Doon na si Sir Alec ay okay na siya. Finally. Acquitted na Kasi, siya. hindi, oo, hindi naman kasi niya din deserve yun. Doon nakakaawa din naman yung biktima, yung Aha. family ng victim kasi parang sinong mananagot, di ba? Pero, So, hopefully, um, mabayaran naman yung damage na nangyari dun sa family ng victim. Kahit yun true. man lang to compensate yung nangyari. Sure, sure, sure. And also, singit na din lang natin ang Woman's World ni Katy Perry. Kamusta naman? Oo. Mixed reviews kasi ito eh. Maraming may ayaw, meron din namang mga gusto. Ako naman, as a fan ni Katy, lalo na kasi fanatics ako ng Teenage Dream, tsaka Aha. One of the Boys niya na album. And yung Perceive, maganda din naman. Yung Mhm. Smile, medyo-medyo, pero okay naman siya. Okay lang sa akin. I do not hate it. I do not super love it, but Mm. it's okay. Ako as a fan, I'm just happy that, she tried to release an album. Yun na lang. And I'm waiting na ma-release or marinig ko yung ibang tracks dun sa album. Baka Mhm. makabawi at least. Ako kasi ang Yun. pinaka-concern ko lang dito kasi 'di ba nga ang isa sa mga producers ng song is si Dr. Luke, which is isa sa Oo. mga main reasons. Parang predatory kasi si Dr. Luke. So he's a problematic music producer and isa siya sa mga reasons bakit ang tagal na hold ni Kesha sa isang recording company. And speaking of Kesha, nag-release din siya ng song almost the same time as Katy Perry and mas mataas yung charts ni Kesha sa streaming kesa kay Katy Perry, Mm. which is parang poetic justice to Dr. Luke somehow. Ganyan. So yung song ni Kesha is called Joyride. So mas bet actually yon rather than yung kay Kate. Parang for me very basic yung bagong song ni Katy Perry. It sounded like Lady Gaga nung 2010s ganyan. Parang sobrang paso na yung style. So I wish she could have gone in a different route and sana walang Dr. Luke na involved. Kasi I like Katie din naman. Hindi ako super funny pero I like her. And syempre iconic din naman talaga si ate. So yun lang, sana lang, ano mo yun, work with the correct people, girl. Ako, feeling ko sa part na yan, kaya naman yan na siya na lang mag-isa. Kung meron True. man siyang isasama na producer, pwedeng si Ryan Teddy ng One Republic. Magaling na Mhm. magawa ng pop song din yun eh. Or yung pop producer ni na Sabrina and Taylor. Kasi sina Taylor Swift and Sabrina have, ano ba? Paano ba? Maganda yung nila, Oo, streaming. very, May at replay saka naman yung mga kanta nila. very current kasi. Saka parang Oo. sobrang made na ni Katy Perry to need help from Dr. Luke. Parang girl, yun lang. Yun lang naman. And True. teka lang. Alam ko meron pa kayo babakalita, Sige, pero parang di go, ko na mahanap habol. yung Ano ba OMG. 'to? Si Maris at si Rico. Hindi, mamaya na natin pag-usapan si Maris at si Rico. Ito bago to. And this is Ano yan? really a sad news. Ewan Mhm. ko kung you guys are familiar with Charmed na series. Yeah. Ayun. So, si Shannon Doherty, Doherty, isa po aha. siya isa po siya sa actors ng Charmed. Ayun, pumanaw na po siya today Mm. as dahil sa cancer. Meron kasi siyang breast cancer and she's been battling with that for how long? 9 years daw ata. Hmm. So, 'di ba? Tapos ayun na. May namatay Hindi din niya na ano, 'di kinaya. ba? Yung reporter ng GMA, si Oo, Chino Trinidad. speaking of, Tama ba? yes, Chino isa pa Trinidad. yon. 53 years old naman 56, po na Peggy si, 56. ayun,
Si Ate Shannon is 53, si Chino Ah, ay 56. 56. Yan, Ayan. So, RIP, ano po, rest in power. rest in power. Diyos ko, mga nasa 50s na tegi. Si Sir Chino naman na tegi kasi heart attack daw. Mm. Cardiac Ingatan ng mga arrest. kalusugan, mga best. Oo, iwasan mo na natin yung mga lempo tsaka yung mga lechon. Yung Taro, mga crispy mga, pata, mga ganun. putok bato. Oo, magganyan lang tayo tuwing Pasko para sabay-sabay tayong nategi sa Pasko. Gagi. Ayan, and So, more ayun. chikahan sa pagbabalik ng may Dexter. delay, 3 seconds. And we're 1, 2. back. Ay, and we're back. We're back! We're back. Yan, We're with the gays. delay pa din talaga. Kaya nga. 'Di ba? O, Pagtapos diba? magpaalala na be healthy, kumo. Diba? Ganun lang, diba? Whatever you said, you don't do it. Charay. Ayan, so for this episode, ang ating usapan ay hiwalayan. Ay, hiwalayan. Break. Ano ba? Naglo-load yung nilagay yung brain cells ka. Age Age gap! gap. Ayan. Kaya Ayan. pa ba Kasi self? mga Self, kaya mo Bex, pa ba self? ayan, kasi Oo. mga Bex, 'di ba nga, mainit ang balita ng hiwalayan. Ano ba ba't tayo Ay, nagugulo? ako din. Kaya mo ba natin? Kaya pa ba? Ang hiwalayan ni Maris Racal and of course, the one and only Rico Blanco na lead singer ng River Maya. Hmm. Ayan, sa mga hindi nakakakilala, no, lead singer po talaga si Kuya. Yung mga Gen Mhm. Z natin na listeners dyan, baka hindi nyo nakikilala. Ayan, You'll so, be safe syempre, here. Mga ganyan. Liwanag sa ayan, dilim. Yan yung mga iconic correct. songs nila. Nung siya pa yung kasi di ba nung umalis siya doon, nagpalit sila ng vocalist. Pero yung Yes, era actually, niya, ang una po talaga, just for the information of everybody, ang una po talaga lead singer ng River Maya is si Bamboo, kung mhm. natatandaan niyo. Yeah. Tapos pinalitan lang siya ni Rico Blanco. And then, Mm. nawala na si Rico, iba na po yung pumalit. Di ko na nakilala kung Hindi ko sino na to din be honest. kilala eh. Alam ko siya nung mga time na yon, nung bagong palit, pero hindi siya nag-stuck sa memory. Correct. Ayun na nga. So, kung mapapansin niyo si Maris, dumadami ang mga projects niya here and there. Parang nagbo-boom yung karera ngayon ni Auntie Aha. Maris niyo. And then, since meron siyang lalabas na, hindi ko alam kung series ba o pelikula ito sa Netflix. Movie, Marupok Ayan, AF. ayan. So, Wait meron lang, siyang wait. lalabas na, Chika ko lang na mabilis yung Marupok AF ah. Kasi, based on real life yung story. And actually, gusto ko siyang panoorin. Yan lang sobrang busy, wala pa akong time. I think showing na siya. It's a story about a trans woman from Cebu na kinatfish ng tomboy from Manila. Tapos, nag-hire yung lesbian na, nag-trending to nung pandemic, mga 2020, yung story nito, nag-trending siya sa Twitter kasi parang in-expose nung trans woman yung nangyari sa kanya na yun niya, kinatfish siya. Ang ginawa pa nung lesbian na nang catfish, nag-hire siya ng lalaki para pag may tatawagan nung trans yung lalaki, may picture, tas nagkita pa sila. Mga ganong pangyayari. So, sobra kong gustong panoorin kasi story about trans people and catfishing and sobrang current kasi umikot sa social media yung kwento eh. Ganun, yun lang. So, pinopromote ni Maris recently ang Marupok AF and then, ayan. So, yun na po ang backstory ng bago niyong pelikula. So, ah, ayan. Nagkaroon siya ng press con. Siyempre, para yun nga, i-promote ang kanyang bagong movie. Ngayon, during the press con, may nagtanong ata about dun sa status ng relationship nila ni Rico. Siyempre, unexpected yun for her. So, nag-breakdown si Bakla. Tapos, mhm, bigla na lang niyang uh, shinare na break na pala sila few weeks nang nakakalipas. mm. So, mga ilang Rico linggo and na rin siguro.
Rico and I are over, yun yung sabi. Oo. Kumbaga sabi nga niya, ayaw daw niya talagang i-announce pa kasi natatakot siya na baka hindi na sila magkabalikan. Mm. Kasi parang pag sinabi niya na break na sila, it Totoo na means this is talaga. real. Oo, Mm. this is real. Hindi na talaga to Kumbaga joke. Parang nakataga na ganun. sa bato, ganun. Oo. Tsaka sinabi rin niya sa statement niya na this time has been her loneliest Mm. because yun nga, feeling niya sobrang empty niya after na nangyari. Pero parang kasi ang dating sa akin siya yung nakipag-break Siya dahil nga. nga Mm. nagkaroon siya ng bagong perspective, marami daw siyang Madami changes siyang na mm. pinagdadaanan. Madami Mhm. siyang discoveries about herself, ganyan. Oo, Mm. pero hindi naman yung parang ang nangyari pa nga daw, parang okay lang daw kay Rico, parang tinanggap daw niya, tapos sinuportahan pa siya. Mm. Kaya mas lalo siyang nalulungkot kasi mahal naman daw niya yung tao, kaya lang parang the decision is for the best for her. Parang At gano'n. saka sinabi niya din na hindi connected yung kasi meron siyang bagong ka-love team recently. Accidental love team kasi hindi naman talaga dapat sila ila-love team ng bongga. Pero dahil Mm. nag-click yung tandem nila dun sa series ng Don Bell, talagang nag-click si Anthony Jennings. Clear up naman niya na hindi connected si Anthony at all dun sa breakup na nangyari. And I Alam don't mo think na, it's really connected kasi mm, love na love ni Maris si Rico kasi Diyos ko naman, even before, nagtitweet na siya. Meron siyang tweet na sinasabi niya dati na crush niya talaga si Rico bago pa naging sila. Tapos, nag-manifest, nagkatotoo naging correct. sila. So, di ba, nakakatuwa. Alam mo naman kasi 'di ba mga typical Pinoy na 'pag naghiwalay, third party agad ang kineme. Eh lalo na may ka-love team to si Maris. So, hindi Correct. mo maiwasan ng mga panay na, ay baka dahil dito, gano'n. Pero hindi. And Maris Correct. is currently 26 years old and Rico Blanco is 51. So, meron silang 25-year age gap. And yun ang ating pag-uusapan sa episode na ito. Correct. And take note, 3 years silang in a relationship and Yeah. 5 years silang magkakilala. So, ibig Mhm. sabihin, 21 years old pa lang siya, nagkakakilanlan na sila. Tapos 23 Mhm. nung naging sila. Or, Mm. or 22, somewhere in that Yeah, age yeah. range. So, kung isipin nyo, sobrang bagets talaga ni Maris. Para siyang bagong graduate sa kolehiyo, ganon. Parang ilang years ka pala nakagraduate sa college, tapos may ganon ka ng boyfriend na on that Mhm. maturity level na True, true. alam mo yung ready to settle down and everything. So, kaya po natin siya pag-uusapan. Ano nga ba talaga ang impact ng age gap sa relasyon? Ikaw ba, Bex? Naniniwala ka ba sa Tara. kasabihang gusto yung formalan dahil naka-Zoom. Gusto ko yung may ganun may handjet. Naniniwala ka ba sa kasabihan na age doesn't matter? Kasi 'di ba 'yan yung kadalasang chika ng mga 'pag nagkakakilanlan pa lang tapos na-realize na medyo hindi magkadikit yung age nila. Kaya sabihin, age doesn't matter. To push lang natin. Ikaw ba, are you believer of Ayan, that? with this heart effect, oo. Okay. I believe in age doesn't matter talaga. But, um, for me, it's really hard. Lalo na kung nasa early 20s ka, tapos ang maging jowa mo nasa 50s. That's Mm. hard. Ibang usapan Mm. na yun for me. Parang Mm. kung magkakaroon ako ng jowawers na nasa 50s, dapat, nasa 30s ako siguro or nagawa ko na siguro lahat ng dapat kong gawin in my life. Because being in a relationship with that maturity of age, Mm. ibig sabihin, ready na yung tao na yun to settle down at any time. And how would you handle that? Aha, aha. Diba? So, dapat ready ka na sa mga ganun eh. Yun lang for me. Ikaw ba, Bex? What's your opinion? Hindi din ako masyadong nagsistick sa rule na yon. I mean, hindi ako sobrang follower ng rule na I mean, oo, for me, age doesn't matter, ganyan. Pero, paano ba? May parameters pa din siya. Parang, mga Mm, parameters. Parang, not because legal of age ka na, okay na agad lumande sa someone a lot older than you. Ano din talaga eh,
malaking bagay yung understanding of many different factors. Hindi lang yung basta nagkagustuhan kayo, push agad. Marami kayong kailangan i-consider. Of course, pag naging kayo naman na, choice nyo naman na yun kung paano nyo i-work out yung relationship with given the circumstance. Pero ako kasi hindi ko pa na-experience ng ganun kalaking age gap ever. Para ang pinakamalaking age gap na na-experience ko for me ay 5 years. And for me kasi ano pa yun eh, parang same ano pa yun eh. Para magkadikit pa siya, mas madali pang magkaintindihan ng ganun. Ganyan. Same. Kasi si Kuya mo before this gorgeous reveal in present, 5 years ang gap namin noon. Mhm. Pero na-workout namin, kaya lang ano lang talaga, kahit honors na siya, babaero lang talaga, kaya X. Mhm. So, may Mm. mga ganun na, even na nasa maturity age, hindi pa rin talaga sila ready to settle down. Feeling nila bagets pa rin sila. So, ano True. po, nagbavari pa rin siya sa tao. Meron din namang mga nasa early 20s, pero ready sila to take on such mature age kind of partner na Mhm. okay lang sa kanila kung mag-settle down na sila or what, or mag-live-in sila kasi they're mature enough already kahit na ganun yung edad nila. So, nagbavari talaga yun sa tao. Depende po sa inyo kung paano nyo i-handle ang sitwasyon. Basta be Kasi, ready. kasi pwedeng 23 years old ka na pero kilalang kilala mo na yung sarili mo. Pwede din Oo. namang 51 years old ka na pero wala ka pang idea at all about anong gusto mong mangyari in your life. 'Di ba? Yan na yung Correct. Oo. sinasabi na midlife crisis, 'di ba? Yung parang ano na bang mangyayari after this, ganyan. So, it really depends on the level of maturity and alam mo yun, yung IQ, EQ, yung emotional intelligence, mga ganyan. So, ayun yung mga factor na dapat natin i-consider. Also, Tsaka kung ano ba yung napag-usapan ninyo bago kayo nag-enter ng relasyon, yung mga ganon. expectations nyo, ganyan. Like, pwede kasing magkaiba pa kayo ng priorities. Pwedeng itong si 50-year-old is looking for marriage na ikaw 23 ka pa lang, parang too young pa for you to settle down. So, paano nyo yun i-handle? Dapat na pag-uusapan nyo na agad yun head on kasi para hindi kayo nagsasayang ng oras kung hindi man mag-work or pag-usapan nyo na agad para ma-workout nyo, 'di ba? Yeah, correct. Ayan, ikaw ba, Bex, alam ko nabanggit mo na ang biggest age gap ko lang is 5 years. But Mhm. given if you're in the situation, ma-fall in love ka, how would Sa you take it? Accept mo and ba? Pag ganong idara, mga 25 years gap, ano? so kung 34 ako ngayon, pa 60 na 'to. Okay lang ba sa'yo na 60 yung utok? Mhm. Parang Gusto, gusto mo yung pinasok ko talaga. Okay, go. Para parang mas stress ka. depende siguro. I'm willing to try, pero hindi yun yung hinahanap kong ideal age to be in a relationship with. Lagi kong sinasabi, okay ako ng +10, -5, or +15. Kaya ko pa siguro yon. Pero yung 25, parang that's a little too much for Mm. me. Ganun. Di Ikaw ikaw na ba? yung kikilos. Oo, toro. Hindi ko, hindi ko kaya. Kung Hindi mo ano, ha. 25, hindi talaga. Hanggang Hindi ilan? talaga. Hanggang ilan? Parang yung sa'yo, parang +10 lang siguro or Mm. -5. Ganyang range lang like Oo, you. hindi ko din Pero carry yung, ng ng super bagets. Hindi ko din carry. no, hindi talaga. Kasi ako nga nahagard na ngayon pala. So, parang Oo. may Actually, mga, sobrang ingat ko sa ganyan kasi may mga minsan sa Instagram na bagets talaga, ganyan. And hindi, actually kahit sa to be honest, kahit sa K-pop, hindi na ako ng mga, kasi the level of pagka-fanay ko sa K-pop ngayon, yung as in kilala ko talaga yung mga, alam mo yon yung fanay na fanay talaga ako na sobrang abang na abang ako sa mga nangyayari, ganyan. correct. Na parang pag sa
Pag sa girl group, carry ko lang. Like yung Beanie, mga 20 yan, 20. Kasi pero wala naman kasi akong interest sa girls. Alam mo yon. Yung parang hindi ko sila pagnanasaan or whatever. Ine-enjoy ko lang Correct. talaga yung music. Ganyan. Pero iba pagdating sa boys. Hindi na ako ang pinaka um uh, pinaka ini-stan ko na K-pop ngayon is nasa 30s na yung mga members, which is Monsta X. And parang for me kasi carry na yun eh. Parang okay lang pag nasaan mo, share mo yung mga pics sa Twitter, carry lang yun. Pero pag may mga bagets na ang laki na ng difference ng age sa akin, cannot be na yun agad. What more pa pag yung sa totohanang relationship, hindi ko carry yung sobrang bagets. Ikaw ba, carry mo ba mas bagets sa'yo? Ayan. So that answers the next question kung willing ka ba to date older or younger. Ako naman, hindi talaga ako willing makipag-date sa younger. Lalo na kung 10 years younger. Ay, die. X talaga yan. Like I said, siguro hanggang nasa, Five. alam mo, actually, 5 years nga, medyo ano na yun, sobrang bata na for me. Siguro mga na 3 years yan, pwede pa Aha. yun. Mga 3 years gap. Siguro 5 yan. Um, Considering, pero hindi pa rin, hindi siya yung ideal for me. Yeah, Tapos kung same. older naman, depende. Kung So plus kung 10 plus depende. 10, 40 plus, pag plus 15, 50. Carry ko pa siguro yung 50. Hindi ko Kilala, carry yung 15. Hanggang basta 10 lang kilala, ako, best. basta kilala si Beyonce, carry lang. Sorry. Pero ako, share ko ba? Kasi may Guardia Civil eh. Kasi Carry ano, lang ang eh. eksena, ano na lang, ano, intindihin niyo na lang mga Vexters ha, medyo gawin natin tong Beklaan to the core kasi meron tayong Guardia Civil. So, Gora. so, so, eksena, meron tayos na ano, parang, hindi ko naman siya betchay, pero may nagka-betchay sa akin na otox. Ito plus 10, usapang plus 10 to. So, parang siguro, parang ang 12 eh, hindi 10. Parang ganon. Tapos may Junakis na siyang Ay, dalawa. si Cinderella Ta ang atake, a stepmother. Siya sa terena atake. Tapos, ano, maliban sa age gap, gap din pati yung distance. So, Oh. wala dit eh. Kasi nga AFAMers, ganun. Wala dit tracks. Kasi Mhm, mhm. AFAMers. Tapos, parang siguro, ano, usap-usap, ganyan. Pero parang napapansin ko na difference namin. Kahit nasa 30s na ako, ah. Mhm. Mahilig kasi ako mahilig kasi ako yung consistent na communication. Yeah. Yung lagi Mhm. kayo nag-uusap and everything. Itong utok sa to, Wiz. Parang, ang mangyayari Oh. lang sa kanya, kunyari ngayong weekend kasi alam niyang off ka. So, chika kayo. Siguro 3 hours long. Tapos, ang next month, hindi mo na alam kung kailan yung next. Kasi Oh. hindi siya techie person. Mm. And at the same time, parang mas bet niya yung harapan. Mhm. I think, mas mag-effort siya pag ganun. Pero pag yung ganun na online, parang hindi siya ganun ka-active. So, doon mo na kagad Oo. makikita yung difference na, di Oo, ba pag true. tayong mga active tayo sa social media, Oo, mahilig ako sobrang chronically mag-message, online ganyan. natin. Mm. Oo. Pero sa kanya, parang hindi nagmamatter yun. Parang mas gusto pa nga tawag. Ganon. Hmm. Hello. So, Taray. minsan, tas one time na hindi na ako sumagot, email na siya, Bex. Okay. Oh my God. Oo, email sa office, email sa personal, gano'n na yung next na ano, na atake. So, para ako, ay, okay. Hindi sa akin magwo-work yung gano'n kasi hindi siya clingy eh. Eh, paano pag, singit ko lang, paano pag ano, hindi relationship, paano pag emehan? Meron ba ako na Inisip ko kung meron ako na-EMS na ganyan. Alam mo, never ko pa na-experience. Wala pa akong naka-EMS na plus 10 or Older. anything. Ako meron na. Wala. Meron na. Relationship wala pa, pero emehan meron na. And younger, -10. Yun yung pinakabata ko na experience. Pero ano, legal yun ah. Oh my God. Recently lang yun. Pero in the Oh relationship, my God. hindi. Okay. Ikaw ba, younger, sa emehan na, hindi relationship?
namimili kasi ako, Bex eh. Ano ako Ah. eh, meron akong parang, hindi naman paano ko masabi ko standards ko ba na dapat ganitong ganitong age range lang. Parang meron Hmm. akong ganun eh. Oo, yeah, Hindi yeah, yeah. pwedeng super young, tsaka never akong naka--10. Mhm. Never. Parang siguro -5 lang, Oo, I think. yeah. Yan Keri lang yung ano balik ko. tayo dun sa mga ano, really relationship. Ano ba ang mga factors na puwedeng can make or break the relationship? Pag age Ano? gap. Ako, Oo. sa age gap, it could break pag hindi understanding yung isa't isa. Kasi Mhm. dapat alam mo na pag pinasok mo 'to dahil malaki yung gap niyo especially kung may December levels na 25 years, dapat alam mo na sa sarili mo na, puwedeng iba maging opinyon niya sa ganitong bagay Mm. kasi yung pag-iisip niya medyo nasa past, gano'n. Na-stuck sa past, I don't know. Hmm. Kanina na-mention natin yung Communication, na-mention din natin yung maturity kanina kasi sobrang ano nun, puwede din kasing 50-year-old pero immature pa din. Pero sobrang mm. regressive yun, Pero meron din namang 20 plus lang na sobrang mature. So depende din talaga kung magpapantay yung level of maturity niyo, puwede sigurong mag-work yung relationship. Pero like yun, like example na natin si Maris na parang, oo, matured siya pero recently lang siya para talagang nakikilala niya yung sarili niya. So, mas dadagdag yun sa wisdom niya as a person, So, dun niya palang nare-realize na, ay baka hindi talaga 'to puwedeng mag-work, gano'n. So, kailangan malaking bagay yung maturity. Ikaw ulit. Correct, oo, tama naman yun. Malaking bagay talaga yun. Kasi yung sinasabi ko kanina naman is about communication eh. Parang kung hindi niyo pag-uusapan yung Oo, differences, then mhm. it will not really work out talaga at all. Um, Another factor is, ano ba, ang hirap kasi nito. Financial, Ayan, kasi baka mamaya mature naman si kuya. Halimbawa, nasa 50 something pero wala pa ding kahit ano. Di parang oo, ekis yun, maybe. true. Kailangan, at that point, marami na siyang na-establish sa buhay niya to take care of you. Mhm, Sa ganung edad, ah. true. And Tsaka then, ano din, siyempre, for example, magde-date pa lang kayo. Lalo na sa ano, hindi naman din puwedeng porket ikaw yung mas bata, ikaw na yung palaasa dun sa mas older dun sa relationship. So, kailangan papantayin mo pa din yun. So, ano din yun, another thing na dapat pag-usapan niyo, 'di ba, na okey lang ba sa'yo ikaw gumagastos o gusto mo gagastos din ako. So, yun yung isa sa factor kung ano puwedeng mag-make or break ng relationship. naku, meron pa ngang eksena, Bex. Ano, may kilala kasi ako eh, na parang Hmm, nasa 21 years old lang pero yung utoks 31, mga ganyan, or basta 30 something. Parang 15 years ata gap nila or 12. Ano, tapos, parang si girl, nakakakuha siya ng allowance kay kuya. Hindi na daw hmm. niya kailangan mag-work. So, may mga ganyang relationship po. Pero kung Bongga naman yun. napag-usap, kung napag-usapan niyo po na ganun yung Oo, eksena, kung okey okay lang kayo sa naman kay ganong kuya, setup, mm. Gora. Pero kung syempre mahiya-hiya naman tayo na huwag tayo masyadong ano, True, kasi hindi ka pa naman asawa. So parang mas okay pa din na kahit paano nag-o-offer ka pa din. true, Para naman walang ano, eksena na parang matag ka as opportunista. true. Factor din siguro yung priorities niyo 'no? Like Oo, factor din yun. Like, kunyari, mm, priority ba niya mag-anak? Ikaw, di mo priority kasi priority mo career. So, ibig sabihin, is true, it okay to wait for you to establish your career first bago kayo mag-establish ng family? May mga ganun. true. O kaya what if baliktadin natin na mas matanda yung girl na for example nasa 50s, siyempre harap na yun mag-anak, 'di ba? Yun yung reality ng biology of a woman na pagdating mo sa ganong age medyo struggle na talagang ano mag-bear ng child. Ano 'pag yung lalaki looking forward to a family, so factor din yun, 'di ba? Oo, Na factor dapat din yun. i-consider. Pero uso naman ang ano, ang IVF. So, dapat kung bagets yung mga majowa mo, dapat maharli ka din yung Ayun, utoks. oo. Kasi, So ano, mahal-mahal kailangan na, ano mm. IVF ah. Kasoro kasi mga ganyang kineme-kineme. Madami namang paraan.
Kaya lang yun nga, factor ni another thing na kailangan pag-usapan to make or break the relationship. And siguro also yung life experiences. Kasi syempre pag mas matanda ka na, mas marami ka ng napagdaanan in life. Pwede din Tama. namang matanda ka na wala kang sobrang cultured mo na, 'di ba? Wala kang masyadong experiences samantalang yung bagets. For example, talagang struggling siya growing up. So madami siyang experiences. So another thing na naman to consider. Sa tingin mo yung lang, fun lang. Sa tingin mo yung pop culture and yung entertainment and yung mga hobbies, factor ba yan that can make or break May December relationship? Oo, Ano pag super. hindi nakilala Kasi, si Dua Lipa, ganun, charing. case, chareng. Hindi, I mean, okay lang sa akin kung di niya kilala si Dua Lipa. Pero yung i-support na lang niya ako sa mga gusto ko, yung gano'n. Oo. Siguro Pero, acceptable pa yun. Kasi, yung kanikwento ko nga kanina na utok sa may betchay sa akin na medyo on the ray, na plus 12, mhm. something. Yung medyo nakis. Ano kasi yun, okay naman siya in all aspect. Kasi when it comes to finance and everything, may business, may basta established na siya. Kaya lang pag Mm. may sinasabi ka sa kanya na gusto mo pumunta ng ganito, gusto mo mapanood, kunyari, si Dua Lipa, hindi naman niya kilala. So Pero, parang, pero tanggap lang niya. Okay sa akin. mm. Pero kung sasabihin niya na, ba't ka ba pupunta doon? Yung parang hindi sa supportive, it's a no for me. Yeah. So, kailangan supportive sa kahit ano, kahit na marami kayong differences. Ano pag gusto niya manood ng concert ni Pilita Corrales, sasamahan mo ba siya? Tareng, With. ang honors yung bet. Diyos ko, kiss ma'am. Ngayon pag-usapan naman natin yung yung sa friendship. Friendship. Oo, sa tingin mo ba Ayan. mag-work ang mga friendship na ano, with a big age gap? Hmm. Parang kaya naman, pero Mm. kailangan na dun sa mga mas matanda, mas mahaba yung pasensya tsaka pag-unawa. Tsaka siguro 'no, at pagdating naman sa friendship, sobrang big factor yung yung interests. Kailangan meron kayong interest na para meron kayong sabagay hindi naman kayo magiging friends kung magkaiba kayo ng mga gusto in life. Pero ako na-experience ko 'to, nung nasa ABS ako, ang pinaka-BFF ko dun is ilang taon na ako nun, 22, 23, tapos 40 plus na siya, 46 yata si Mike at that time. And sobrang close namin and nag-work naman yung yung friendship namin and sadly, he passed away nung pandemic. Um, Oh my God, they do? yeah. Parang nakikita ko Pero kasi siya nagko-comment eh. Tapos oo, nategi na pala siya. yeah. Tege siya nung Sorry. pandemic. Hindi din ako naka-go kasi nga pandemic. And yun, for me, it can work as long as, I like yun kasi everyday kami magkasama sa work, ganyan. And parehas kami ng, alam mo yun, ng ginagalawang environment, ganyan. Ikaw ba, wait, do you have an experience with an older friend? Meron ba? Meron naman sa office. May mga onders talaga doon na makakasundo mo naman talaga. Yung mga mami-mami. Ganun. Pero, Kasi parang si they took you. si Sir Jeff, 'di ba after Oo, si naman mother. nung wala naman na kayo sa school, friends pa din naman kayo, 'di ba? Oo. Mm. Tsaka parang hindi ko kasi talaga friends si mother. Mother talaga. Mother Parang yung talaga. relationship namin, mother-daughter. Kaya, Oo. Pero kasi ang hirap. technically, 'di ba, kung titingnan mo, it's kung I ika-categorize mo think, siya, it falls under I think, friendship pa din talaga. Pero yeah, Warren's, 'di another, ba? another example is Ate Krista, yung Aha, yeah. former client boss ko, kasi 10 years gap namin eh. Mm. But, still, um, friends kami. And marami kami na pagkakasunduan sa mga bagay-bagay. Mhm. So, ayun, How about sa yun. family?
Big factor ba Mahirap yung... siya kasi big factor siya kasi syempre pag malaki yung age gap nyo ng parentals, parang mas nandun sila sa traditional side and they wouldn't Mm-mm. understand na ito natatawa ako, share ko na lang, no? So, parang Aha. itong recently lang, parang kunento ko kay Paju na nawalan ako ng isang racket. Mm-mm. So, ang naging intindi niya, nawala na ako dun sa regular job. So, parang Mm. sabi niya, nawala ka na dun sa ano? Sabi ko, hindi, dun sa isa Sideline. nawala. So, oo, so parang in-explain ko pa na, ito kasi yung nangyari, ganito. Parang ang dami ko pang in-explain Mm. para lang ma-breakdown na ito talaga. So parang yun yung ano, isa sa mga challenge pag sobrang unders na ng Ako parentals. naman, wala naman ako masyadong problema sa parentals dahil very ano naman sila. Very updated with the ganaps in life. Pero, doon ako mas sa mga distant relatives or I mean, hindi naman distant. Yung mga ibang hindi wala sa immediate family kumbaga na madaming say, madaming Mm-mm. hindi accept yung mga ganap-ganap in life, ganyan. So, pero sa mga pinsan or mga ano, anong relationship mo naman sa mga mas bata sa'yo? Mas bata. Actually, I'm not really close to any of my relatives. So wala akong Mhm. masyadong mako-comment. Kasi nung mapag-isa talaga ako sa Mm. family, hindi ko talaga bet na masyadong makipag-mingle sa kanila kasi hindi kami jive. Aha. I always feel that I'm different since nung bagets ako. Parang Mm. hindi ako normal na bata. Hindi ko trip Mm. yung trip nila, ganun. So, yun wala talaga akong ka-close. Pero, I Ah, used to have, nung sobrang bagets pa ako, pero nagkaroon na nga rin ng gap. So, wala na talaga. yung mga kami nila Karen ngayon, nung bata kami hindi Oh, kami close kasi feeling ko I'm a lot older than them. Pero nung nag-mature naman sila, I mean nung nakahabol na sila. Parang carry naman, nagpantay-pantay din namin kami. Sobrang close naman namin ngayon. Pero yung mga sa mas mga bata pa talaga namin yung pinsan, yun yung hindi ko na masyado nakakausap kasi parang ang layo na nung gap. Ganyan. Yung as in talagang tito na ang tingin sa'yo at ano, kuyang-kuya na talaga. Ganyan. correct. Ayan. So Ayan. kayo ba So, mga Bex, anong say nyo dito sa mga chikang ganito? Do you think kaya nyo ba na jumowa ng onders at or ng bagets? Ganyan. Let us at know in kung the kaya nyo, comments. anong ma-advise nyo sa mga Ah, gustong pumasok sa ganyang relasyon? True. At dahil dyan, meron tayong mag-share ng story about ng kanyang love life. So, Yes, na-relate sa ating topic for today. At in fact, malaking ano to, malaking difference to, hindi lang sa age, pati sa culture. Kasi magkaiba sila mhm. ng culture. So, ang daming factor, di ba? Pero, Ayan, abangan sa pagbabalik ng Baxters. Dexters! And we're back! Ayan. Yes! Pagbabalik po kami kahit ayaw nyo na. Charis! Thank you so much, Sir Eugene, for sharing that very, mahabagdamdaming story. Ano daw? Oo, at saka maraming salamat sa yung tawag nito, vulnerability at pag-share Mhm. ng yung advice, paano ba yan mag-work and everything. Mhm. Yan, tsaka challenging naman talaga kahit anong relasyon. So, Pero, mapa-age gap man ng issue, culture difference, or whatnot, laging may challenge. It's all about the two person who's in the relationship kung paano talaga nila i-work pero, out yon. mhm. Kasi kung hindi nyo yan i-work out ng magkasama, and then, Tama. Pero, it's an end game already. pero, thank you so much again. Ayan. At syempre, nandito na naman tayo sa segment kung saan nag-recommend, nagsasuggest kung ano pa tayo ng mga music, movies, and stuff. And for this episode tayo ay mag-hear mo taste. So, Bex, ano ba ang dapat nilang pakinggan this week? Ayan, for me, pakinggan niyo na po ang Love Again ni Auntie Celine Dion. Relate na relate kasi
na kung maalala nyo, ang husband po niya ay si Renee Angeli ba yun? O basta yun, nagbubulol ako sa surname ni Sir. O basta si Renee, malaki rin ang age gap nila. Parang kinasal nga siya, 19 years old siya eh, or Mm, 18, something like that. Nagkakilala sila, 12 years old siya, yung mga ganon. mm, So, grabe yung age gap nila, ang laki. Parang nasa 25, 30 years, but they were able to pull it through. And unfortunately, na-text na din yung asawa niya at the age of 73 oo, noong 2016. Kaya mm, mag-isa na lang ngayon si Auntie Celine. mm, Pero yan, napakaganda po ng kanta, very meaningful kasi this song, parang nire-record niya ito para sa documentary. Pero it's mm, supposed to be a soundtrack sa movie ni Priyanka before. So, yeah, yun. So, naging OST siya doon. So, mm. yan. So, pakinggan niyo. Maganda siya. Very touching. Love Again. So yan, ako naman ang Love aking again. hear mo taste ay lalayo pa ba tayo? Balik tayo sa pagiging blooms. Yan. So Yes. Beanie's new song na Cherry on Top, and I love it kasi sumasabay siya sa sa paano ba? Pang global yung atake ng song kasi it's a full English Oo. song, and yung style niya, it's very current to what K-pop artists are doing, and ang ganda lang na nakakasabay na tayo. And actually, may nakita akong video na nung nire-record nila tong song na 'to, black hair pa si Mika. Eh, parang September, August of last year pa nag-red hair si Mika. So, ang tagal na. So, feeling ko ang theory ko with this is naghintay talaga sila mag-boom bago nila ni-release 'to para for the global atake, ganyan. And For the global attack. Taro. And kasi ang last release nila yung Salamin Salamin, it took 3 3 weeks or a month bago siya nag 1 million views on YouTube. And yung Cherry on Top is in the first 3 hours yata nag 1 million na sila, and ngayon nasa 6 million views na yung music video. So very kabog naman talaga. And magpe-perform sila sa KCON LA, which is the K-pop convention na gaganapin sa LA. I think ngayong July, end of July. So very kabog ang Beanie for this atake. Yes. Ganyan. Good luck, Beanie. Kasi international stage na yan. Marami mas kumbaga Toro. parang mas magiging broader ng inyong audience. Hindi lang Mhm. Pilipinas, kundi sa abroad. Ayan. Lalo Deserve na naman nila. nasa US. Deserve naman talaga nila. And to Mhm. correct myself, sorry, 26 years pala ang gap ni Auntie Celine at ng kanyang husband. Ayan. 26 years din ang gap ko sa members ng Beanie. Charing! Tarot lang. Ano yung mga Short ganong ang taga. katanda? Mga lang. Ayan. 10. Hindi din. Oo, mga ganon. Anyway, Ayan. Good luck, Beanie. Ilaban niyo yan. go. Ayan. Syempre, hindi matatapos ang episode na to nang wala kayong nalelearn. Dahil deserve nyo maging bakla, ito ang Word Word of the of the Bex. Bex. Ayan, for this episode, hindi tayo masyadong magbabakla na Yung usual kasi na word of the Bex natin is mga gay lingo, yung mga hindi maunawa ang salita. Charing. For this time, ang word natin is bagong salita sa mga bakla. Ewan ko kasi ako matagal ko naman na alam to. Hindi naman ganoon katagal. Siguro mga 2-3 years ago. Pero baka kasi hindi pa informed yung iba about side. So, ang word of the Bex natin ngayon ay side. S-I-D-E. So, ito yung mga tao na go sila for the same sex na mga eksena. Pero walang pasukan na nangyayari. Ganyan. What? Is that a new trend? Yeah. Di ba merong top, may bottom. Meron ding side. So, ito yung mga yung hindi sila interested masyado sa bunahan. Gani. Ayan. Sorry Taray nung di interested sa bonahan Mm-mm. So, iyon. So,
Para lang meron kayong alam about sa mga bakla na bago. Ganyan. Hindi puro. At saka Oo, kasi, ulitin ko lang oh, guys, if you are not in the community, if you consider yourself as an ally, and okay akong straight ka, ganyan. It's not okay asking random people if they're top or bottom. Kasi, not unless alam mo yon, nagbe-build kayo ng communication with the person. Pero if casualan mo lang itatanong ng bigla, top ka ba or bottom? Other gay people wouldn't care. Pero merong mga tao na na-offense sa ganun. Kasi parang, dahil Bex ako, ang unang pumasok sa isip mo, ay anong ginagawa nito sa kama? Nakatuwad ba to or what? Alam mo yung ganon? Para bang kung sa street people, for example, kakakilala lang natin, tapos tatanungin kita agad, anong favorite mong sex position? Parang ganun kasi yung dating niya. So, medyo bastos. So, ingat tayo sa mga ganung mga bagay-bagay. Yan. Yun lang. That's my piece for oo. today. Tsaka tigil-tigilan niyo na rin yung pagsasabi, babae ba to? Parang, hayaan niyo na kung Oo. ano gusto niya sa buhay niyang gawin. Kung nakikita niyo naman nakapang-outfit na Merly, ibig sabihin, yun ang preference niya sa buhay. At So, saka yung pabayaan niyo mga na. Tsaka yung yung mga question na, for example, may nakilala kayong magjowa ng mga Bex. Tapos tatanungin niyo, ay, sino yung babae sa inyo? Wala po, parehas po yan bakla. ay, oo, Wala. may mga ganyan kasi. Di Oo, ba? sino yung mas femme, sino yung Oo, sino yung, botox, ganyan. mga ganyan. Hindi nyo alam yung yung mas borta, yun yung bottom, ganyan. Hindi nyo sure. Ay, Yan na lang, marami akong kilala na ganyan. Kimi! Lagyan na lang, siguro kung close na kayo, pwede, pero yung pagbagong kakilala mo lang, ganyan. Parang bastos siya. Yeah. Ganun. Ayan. And para hindi maging bastos, i-like nyo na ang episode na ito at i-share. At i-rate ang aming Yes. podcast ng 5 stars. Yes, i-follow niyo na po kami sa aming social media account. It's Baxter's Podcast. True. IG, TikTok, Facebook. Ayan, active po kami. Correct. YouTube, hanapin niyo kami, utang na loob. Mag-subscribe Subscribe na naman kayo kayo sa doon. YouTube. Sige naman na, Saring. Nakiusap. Ayan. At Ayan, syempre, and maraming pong salamat sa yes, inyong thank you so laging much. pakikinig. Thank you. And pasensya na for the Zoom atake this episode dahil talaga namang kabisihan ay, as in aliping salapi na literal. Oo. And sorry din sa mga delays dito sa aming episode. Syempre, alam niyo naman mga technicalities, di may Pero, iwasan. Ayan. At syempre, kung mahalaga, meron nga po naririnig nyo kayong, kami ng maayos. Saring. correct, kung kayong nang away. So, ayan, if meron kayong need for fashion illustration and everything, contact niyo na po si Mel. At Sana kaya ko syempre, pa. yes, kung kakayanin pa po niya. And syempre, dun sa mga gusto pong magbakasyon, bumisita na po kayo sa Isla de Oro Hotel. Ilaban niyo na. Sa Correct. Mindoro, kung gusto niyo mag-aliw-aliw, mag-isla kayo. Gusto niyo mag-experience ng Toro. Roro, mag-isla kayo. Go na sa Isla de Oro Hotel. And then, follow niyo na rin si Mr. Bubu, ang aming Facebook page. And then, hindi ko pa rin nagagawa ang social media account ng JM Creative Solutions. So, abang-abang na lang tayo mga Bex. Correct. Pero kung meron kayong mga potential clients dyan na gusto sa aming i-refer ni Mel, go na. Pero, kung meron kayong gusto Kailangan promote online, ganyan. Na kung kailangan ng social media management services and the likes, and kailangan mag-create ng video content, contact niyo lang po ako. Sure. And thank you so much. Another Wednesday, konting kembot na lang. Biyernes na naman. Gusto mo yung post ko sa Ayan. FB nung nakaraan, yung shabu? Oo. Shabu, salamat Jesus at Biyernes ulit. Correct. Shabu pa more. Charet. Uy, Ayan, gagi. maraming salamat. Mga Bex, konti pang push kahit hirap na hirap na tayo. Laban lang. Pero, bye. Bye. Always be kind. Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast.
That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.